Good morning po sa inyong lahat, sa mga kapatiran dyan sa Maynila. Good morning po sa mga baguhan, mga datihan sa inyong lahat. At ganun din po sa Nueva Ecija. Good morning sa inyo, no, taga Camarines Norte, dyan sa Labo. At ganun din po sa amin sa Barangay Salvacion, na kung saan ay mga kamag-anak, kaibigan. Good morning po sa inyong lahat. So ngayon, at sa lahat na rin po na mga nanonood, kahit na wala kayo sa gawain at kayo ay sa iba't ibang lugar. Good morning po. At kung handa na po kayo ay kunin nyo po ang inyong Bible. Nasa Marcos chapter 5. Or kung wala kayong Bible, pwede nyo pong buksan ang inyong device, ang cellphone, at puntahan ninyo ang Marcos chapter 5. Bago ang lahat, let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Ama sa langit na makapangyarihang Diyos. Nasa iyo po, Panginoon, ang aming buhay at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang oras na ito, Ama, na kung saan ay papakinggan po namin ang mensahe mong ito sa amin sa Marcos 5 at ang iyong banal na espiritu na nagtuturo sa amin ay pinasasalamatan namin na siyang nagbubukas ng aming kaunawaan. Salamat po sa iyong kahabagan. Salamat po, O Diyos, sa bawat pagkilos niyo po sa amin at patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos, at pakalinisin niyo po kami upang lubos namin itong maunawaan at maisulat ito sa aming puso, maiukit ito sa aming mga isipan, mga salita mong ito at maisapamuhay namin at magdulot ito ng pananampalataya na kung saan doon ka namin napararangalan. Kaya maraming salamat po, Ama. Pinasasalamatan ka namin dinadakila sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So ito po ay chapter 5 ng Marcos. Ang sabi dito, ang pagpapagaling sa Gerasenong sinasapian ng masamang espiritu. Verse 1. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Pagbaba ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin at tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng madalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, Anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi ito sapagkat iniutos ni Jesus sa masamang espiritu na lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may mas malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmamakaawa sa kay Jesus ang masamang espiritu, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Dito po muna tayo. So kung titingnan po natin dito, talagang ang masamang espiritu po, wala itong kapangyarihan kapag kaharap na ang Panginoong Hesus. Mas higit ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Dahil siya po, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Kaya kung makikita po natin dito, itong masamang espiritong ito pumasok sa
sa katauhan ng isang lalaking ito at pinapahirapan ang kanyang sarili, di ba? Sabi diyan, kahit pa ito may tanikala na igapos, talagang nilalagot lamang nito po. Ibig sabihin talagang itong masamang espiritong ito ay malakas. Pero nung natanaw niya ang Panginoong Hesus, nagpatira pa siya at lumuhod at sumisigaw ng malakas. Na kumbaga sabi niya doon, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pangkay mo sa akin? Ipangako mo na sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Kasi alam ng kaaway, alam ng dyablo na wala siyang kapangyarihan sa harapan ng Diyos. Ano po, hindi niya kaya. At siya po kung ano ang sabihin sa kanya, hanggang doon lamang siya. Ibig sabihin, ang full authority ng lahat ng bagay ay nasa ating Panginoon. Ano po? Kaya sabi diyan, sabi dito, wag daw siyang pahirapan, nakiusap ito pong masamang espiritu. At dyan sa baba nakita natin, na kung pwede daw, ay doon na lamang siya. Sabi niya, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. At iyon nga ang nangyari. Pero malinaw po na ang Panginoong Diyos Ama natin, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, napakalinaw po na maging ang kaaway, hindi ito nakagagalaw kung hindi ito pinapahintulutan at wala silang kapangyarihan sa harapan ng Diyos. Magiging sunod-sunuran ito. Kita niyo po kung anong nangyari dito, na ito nakiusap na wag siyang pahirapan. Bagkos siya daw ay pasukin na lamang doon sa mga kawan ng baboy. Kaya ito tinuturo sa atin, our God, the Almighty God, nasa Kanya po ang lahat ng authority. Pinaunawa ito sa atin. Maging sa langit, sa kataas-taasan, dito sa lupa, sa kaila-ilaliman, o ano pa mang ang Panginoong Diyos, nasa Kanya po ang lahat ng authority. Nasa Kanya ang kapasyahan ng lahat ng bagay. Kaya ito tinuturuan tayo na maintindihan natin ang patungkol sa pananampalataya, na magtiwala tayo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong matatakot. Dahil malinaw maging ang kaaway, ang dyablo, kung hindi ito pahintulutan ng Diyos, hindi ito magagalaw. At kapag binigyan ito ng limit ng Diyos, hanggang doon lamang siya, hindi siya makakakilos. So, okay, malinaw po, At dito, ito na nga, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig na puok ang pangyayari. Kaya't ang mga tao'y nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo'y nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Kita niyo po ito, Itong mga taong ito, kung titingnan po natin, isang malinaw sa kanilang mga mata kung paano pinalaya ang isang lalaki sa pagkakaalipin niya sa mga samang espiritu. Na naging matino po itong lalaking ito. Sabi dyan, nakita nila ito na nagumaling ang isang lalaki na sinapian ng demonyo. Pero nabalitaan din nila yung 12 kawan ng mga baboy na nahulog sa bangin, di ba? Na kung titingnan po natin, ito yung kanilang kabuhayan, mga kinakabuhay doon. At nakakalungkot, at sabi dito, dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo at siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa ni Jesus at namangha ang laang nakarinig sa kanya.
Kung titingnan po, gustong sumama itong lalaki sa Panginoong Jesus. Pero hindi siya pinayagan. Instead, sabi niya, umuwi ka na. Mag-testimony ka doon sa mga nakakakilala sa iyo. Sabi diyan, umuwi ka at sabihin mo sa iyong kamag-anak at sa lahat ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Mas mahalaga na makita ito ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kakilala, kung papaano siya pinalaya ng Panginoong Diyos sa masamang espiritu. Kaya yung lalaki ay sumunod, sabi niya, umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. So, napakahalaga po na ganun ang nangyari, na naging testimony siya. So, napakahalaga yung pagtitestify ng lalaki na malaman ito ng kanyang pamilya na siya ay pinagaling, pinalaya sa masamang espiritu. Kaya hindi ito pinayagan ng Panginoon Jesus na sumama siya sa kanya . Instead, umuwi ka at ipamalita mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. 'Di ba? At ito'y sumunod nga itong lalaki, At yun po ang kanyang ginawa. Kaya napakahalaga po talaga itong mga kapangyarihan ng Diyos na ititestify po natin ang mga bagay na ito na maipamalita kung gaano kapangyarihan ng Diyos. So, amen. So, ayan. Ganyan po nakita natin kung anong kapangyarihan ng Panginoon na nasa kanya ang lahat ng authority, nasa kanya ang pagdidesisyon, walang bagay na hindi sa kanyang kapasyahan. So, at nakita din po natin dito ang pagiging masunurin itong pinalayas na ito sa masamang espiritu, At siya po nga ay pumunta sa kaniyang umuwi at siya po ay pinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha ang lahat ng nakarinig doon. Ngayon, ito po next, ang anak ni Jairo, at ang babaeng dinudugo. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinaguga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Kung tingnan po natin dito, itong babaeng ito, naandun na ang kanyang faith. Alam niya na kapag ito'y pinatungan ng kamay ng Panginoong Jesus, ito ay mabubuhay. Sabi dyan. Sumama si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Kita niyo po ang faith ng dalawang ito. Yung nanay ng bata, ang sabi niya, mapatungan lamang ng kamay ang kanyang anak, ito ay mabubuhay. Sabi dyan, Kasi, sabi dyan, kumbaga, yung babaeng ito, sabi niya, nag-aagaw buhay. Ibig sabihin yung anak na babae. At sabi niya, mapatungan lamang po ninyo ng kamay ang aking anak. Ito ay gagaling at mabubuhay. So yan yung una. Ang pangalawa naman dito, itong babaeng dinudugo, 12 taon ng dinudugo. Ang faith niya naman, mahawakan niya lamang ang dulo ng damit ng Panginoong Jesus, siya ay gagaling na. Sabi dyan,
Sapagkat naisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Ganon katindi ang faith nitong babaeng ito. At ganon din ang ina ng bata. Dito po sa verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo ipinagtatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Kasi alam ng Panginoong Jesus kung sino talaga ang may nagpananampalataya na may kapangyarihan, sabi dyan. Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Kung titingnan po natin, we know na alam ito ng Panginoong Jesus kung sino yon. Kaya lang dito, makikita dito, tinagtanong ang Panginoon, sino ang humipo sa akin, dahil doon malalaman kung sino talaga ang aamin na may pananampalataya. At ito ngang babae, sabi dyan, sabi dito, siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So napakalinaw po ito. It's all about faith at tayo tinuturuan ng Panginoon, mangyayari sa atin ang ating inaasahan kung hindi tayo nag-aalinlangan. Ito ang nakikita natin sa kasaysayan, nangyayari ang lahat dahil sa paniniwala ng tao na magagawa iyon sa kanya ng Diyos. Kaya dito ganun din ang nangyari sa babae. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Kasi yun yung kanyang faith, mahipo ko lang ang damit ng Panginoong Hesus, ako ay gagaling na. At itong sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Kung titingnan po natin, kasi on the way pa lamang doon si Lord Jesus para nga puntahan itong batang ito, puntahan itong batang ito naghihingalo, pero along the way, sinalubong na siya ng mga taon doon na sinabi na wag na kayong tumuloy, patay na ang bata. Sabi dyan, patay na po ang inyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Kasi yun yung doon, actually, nitong sinabi dito, nakiusap, sabi dyan, di ba? Dahil yung kanyang anak ay nag-aagaw buhay, sabi doon sa nabasa natin. Pero namatay na nga, kaya sabi, wag ka nang pumunta doon. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kay Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan. So, sabi din, hindi niya pinayagan na sumama ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating na sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nakakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananaghoy. Kasi yun na nga alam nila patay na yung bata, Patay na. At sabi dito, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. So yun ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi siya patay, natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Kita niyo po pinagtawanan. Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, hindi patay ang bata,
pinagtawanan. Yung kanilang pagtawan na yon, pagpapakita na hindi sila naniniwala sa sinabi ng Panginoong Hesus, na sila ay walang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay hindi ito nakabase sa nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita. Okay? So kasi itong sinabi, nakita ng kanilang mga mata na actual patay ang bata. Pero pinapaunawa sa atin ang pananalig ay hindi ito nakabase sa iyong nakikita, kundi ang pananalig ay nakabase ito sa pagtitiwala sa sinasabi ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi patay ang bata. Sabi diyan, manalig ka, sabi diyan, manampalataya ka lamang. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Sabi diyan, magtiwala, kumbaga, magtiwala ka lamang. Kaya ito, nung sinabi ng Panginoong Hesus, hindi patay ang bata, nung siya po ay nagsabing hindi patay ang bata, siya natutulog lamang, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at mga magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Bakit ang mga tao ay pinalabas maliban doon sa 3 alagad at saka magulang ng bata ang pinatira? Kasi malinaw sa taong walang pananalig, hindi nito makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Walang pananampalataya, kaya pinalabas sila, walang pananalig. Kapag ang tao puro duda, hindi niya makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tinuturoan tayo, huwag tayong magbe-base sa ating nakikita. Ano man ang mga bagay na nakikita natin sa ating buhay, kulang ka nito, kulang ka dyan, wala ka nito, wala ka ganyan. Pero kung ano ang sinasabi ng Diyos, yun ang paniniwalaan natin. At sinabi na dito ng Panginoong Hesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang, hindi patay ang bata, siya natutulog. Dapat pinaniwalaan na nila yun, pero hindi Hindi sila naniwala sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Kasi ang pinaniniwalaan nila, nakita nila ng mata nila na patay ang bata. So kaya itong pagtuturo sa atin, huwag tayong tumingin sa sitwasyon, kundi tumingin tayo or paniwalaan natin ang sinasabi sa atin ng Diyos. At dito po nakakapasok ang kapangyarihan dahil doon ay ang pananampalataya. At sabi diyan, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita koom, na ang ibig sabihin, ining, bumangon ka. Nooy day, bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. 12 years old, Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. So kita po natin, hindi nais ng Panginoong Hesus na ito'y ipamalita ang kanyang pagbuhay ng patay. Kasi ang gusto niya nga, ang tao ay magkaroon ng pananampalataya. Kasi kapag nalaman ng karamihan na nagbuhay siya ng patay, maraming magdadagsaan, katulad may mga sakit, may mga sinasapian ng mga demonyo, nagdadagsaan sila dahil yun ang alam nila nakakagawa ng himala ang Panginoong Hesus. Pero ang nais ng Panginoong Hesus, ang tao ay lumapit ng may pananampalataya, hindi dahil doon sa himala na nakikita nila at nalalaman, kundi panampalatayanan na ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihang magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may mga sakit karamdaman at magpatawad ng kasalanan. So kaya po iyan lagi nating nakikita, huwag niyong ipamalita. Kasi ang nais ng Diyos, ang tao ang magkusa na lumapit sa Kanya ng may pananampalataya, hindi lamang sa lumalapit ang tao dahil sa himala, kundi lumapit ang tao dahil nananalig na ang Panginoong Hesus ay Diyos na may kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu, may kapangyarihang magpagaling, may kapangyarihang magbuhay ng patay.
'di ba? At may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. So kaya po iyan, at dito natin nakita kay napakahalaga ang paniniwala natin sa kanyang salita, dahil ang taong naniniwala sa kanyang salita, matutunghayan ang kapangyarihan ng Diyos, katulad ng ginawa dito sa babaeng dinudugo at maging dito kay Jairo sa batang ito at sa magulang ng batang ito. Subalit ang mga taong puro duda, na pinagtawanan pa ang Panginoong Hesus nung sinabi niyang natutulog lamang ang bata, pinagtawanan nila ang sinabi ng Panginoong Hesus dahil nakabase sila sa nakikita na patay ang bata. Pero tinuturo sa atin, uulitin kong muli, ang pananampalataya ay nakabase sa mga bagay na hindi nakikita ng ating mata, but ito ay nakabase sa sinabi ng Diyos. Doon yun ang ating paniniwalaan, dahil yan ang pananampalataya, at ang pananampalataya, doon kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos kapag hindi nagdududa ang tao sa Kanya. Amen? So purihin po ang Diyos, at tayo ay ito, sabi ko nga, grabe ang pagtuturo sa atin about faith. Dahil nais ng Diyos na maranasan natin lahat ang kanyang kapangyarihan. So, amen. Yes, Father God, thank you so much sa reminder mo pong ito sa amin, sa iyong mga salita, na ang nais mo ay magtiwala kami sa sinasabi mo, at huwag kaming magbase sa nakikita, sa nararamdaman, at ang bilin mo sa amin, huwag kaming matatakot, dahil alam mo po ang kaganapan sa lahat. Ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Nais mong ipaabot sa amin, O Diyos, na ikaw ang supreme, na nasa iyo ang kapangyarihan ng lahat ng bagay, nasa iyo ang kapasyahan. Kaya salamat po aming Ama at aming Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Alam namin ang aming buhay ay nasa iyong kamay, kaya patuloy kaming mananagumpay. Patuloy kami, O Lord, O Diyos, na matuturuan mo at ihakbang ang aming mga paayon sa kalooban mo. Kaya thank you, Father, thank you, Holy Spirit, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. God bless everybody. Bye.